Dito. Anong problema niyan, boss? May lakas na Sige, sige, paki-start mo. Umuusok. Minsan nawawalan ng presyon. minsan nawawalan. Nawawalan na. Nawawalan ng presyon. Sige, pakibirit mo. Ay, lakas. Okay na, nakita ko na. Lakas ha. Sige, patay mo. Welcome back to my channel. May dinala rito TMX Supremo. Ang issue ng motor ni boss, madalas nawawalan ng presyon, kumakain ng langis. Ayan o. So yan ang gagawin natin ngayon. So tara, simulan na natin. So mga padre, tinanggal natin yung bangko, yung tangke, yung tambutso. Tanggalin natin yung kanyang cylinder head cover. Tanggalin natin dito yung kanyang timing. Dito sa part na to, 10 mm. So yung mga padreng, sa pagbabaklas ng makina, so ang issue nito, kumakain siya ng langis. So bago natin baklasin yung kanyang pang-ibabaw, dapat naka-top dead center po yan. Pitin natin yung kanyang magneto ng counterclockwise, ilulubog yung exhaust, aangat, lulubog yung intake, aangat. Tsaka natin ita-timing dito, yung timing mark niya, tsaka dito. Lumubog, umubog, umangat. So kung mapapansin nyo, may guhit dito, dalawa. So dapat level dito yan. Sa part naman dito, may makikita kang letter T. Dito may makikita kang letter T. So pakita ko muna sa inyo. Ito dito. May letter T dito. Tapos dito sa ating camshaft, pantay siya rito. May dalawang guhit. So focus natin. So ito may guhit dito. Nakita ba? Ito may guhit. Ayan, dalawa. Dapat pantay dito yan, level. Pagdating dito sa ating magneto, may makikita ka dyang letter T. Ayun, letter T dito sa part na yan. Ayan, letter T. So, ayan ang proper bago natin baklasin yung kanyang cylinder head. Ngayon pihitin natin ng clockwise bagya para umangat to, para madukot natin ng T-wrench. So ayan, konti pa. Ayan, para madali natin matanggal tong part na to. Ngayon ang gagawin lang natin, lagyan lang natin ng basahan dito para hindi siya malaglag dun sa loob. Tanggalin natin basahan, pihitin uli natin ng counterclockwise yung kanya magneto. Pihitin natin, tsaka natin medyo iangat dito para mahugot natin. So ayan, medyo nakaangat siya. Lagyan uli natin ng basahan. Tapos balik na natin sa kanyang pagka-top dead center. Pilitin natin ang pakanan. Okay. At dito sa part na to, sa parting kanan, meron siyang tinatawag na tensioner. Ito, itong part na to.
So ang gawin natin, luwagan na muna natin tong gitna. Kasi medyo mahigpit yan kung sa labas natin luluwagan yan. Tanggalin na muna natin tong gitna kasi once na tinanggal natin yan, papahirapan na tayo magtanggal yan. Pitin natin ng pakanan. Hanggang sa mag-lock. So yun, nag-lock na siya. Sundutin natin yung kanyang timing chain. Dapat naka-release or maluwag. Ayan o. Ngayon, tanggalin na natin yung kanyang camshaft. So ayan. Yung kanyang camshaft. Ito yung kanyang pinaka-timing. Itong tuldok na yan, siya nasa ibabaw. Tapos level dito sa part na to. So yung mga padreng, meron siyang bolt, 4 na piraso. Dito sa part na to may o-ring, huwag nating iwawala yan. O sa part na yan. Tanggalin natin tong 4 na bolt. Dapat ang pagbaklas niyan tapatan. So dito muna, katapat niya dito. Huwag natin tatanggalin ng diretso to. May tendency kasi na gaganyan yan or gaganon. Pwedeng ma-loose thread yung ating mga tornilyo. So dapat pantay ang pagbaklas niyan. Dito, luwag muna. Part na to. Tapos dito. Tapos dito. Ganyan ang pagbaklas yan mga boss. So dahil maluluwag na sila at pwede na nating tanggalin yan. Kada tornilyo meron siyang pinaka-washer. So dito natin tanggalin yung katapat. May washer. So yan, pare-pares lang siya ng tornilyo. So dito naman sa kabila. Mga padreng, kung nais nyo magpagawa, taga-Bataan lang kayo, pwede nyo po akong pasyalan dito sa Pulo Hermosa, Bataan. Tabing tulay lang po ako mismo. Pwede nyo rin po ako message sa aking Facebook page at pag-usapan natin yan. So tanggalin lang natin yan. Dito may makikita ka sa part na to. Yan, may o-ring siya. So wag nyo pong iwawala yung o-ring. Tanggalin natin yan. So yan. So yung o-ring dito po yan nakalagay. Yan dito. Huwag nyo pong iwawala yan. Tapos dito may dowel. So huwag nyo iwawala. So ay natanggal na natin. So hindi pa natin siya mahuhugot. Dahil meron po siyang 10 mm dito sa part na to. Meron siyang 10 mm. Eto. Tanggalin na muna natin yung dalawang 10 mm para mahugot na natin yung kanyang cylinder head. So mga boss, 2 piraso siya, 10 mm. So pwede na natin tanggalin tong kanyang cylinder head. Iangat lang natin. Ayan. So ito yung kanyang cylinder head. Kung mapapansin nyo mga boss, ayan may moisture ito sa part na yan. So
mamaya bubusan natin ng gasolina yan, i-double check natin kung singaw yan. Mapasingaw o hindi, dapat nag-aasinta tayo ng barbula para hindi ulit-ulit yung paggawa ni boss. O, tanggalin na muna natin yung kanyang cylinder block. Tanggalin na muna natin to. Kanyang guide. Dowel. So, bali 2 dowel po yung ating binaklas. Magkatapatan yan. Makikita nyo naman malaking butas. So, hindi naman kayo malilito. So, pwede na nating iangat yan. Uy. Puta. May tama to. Ano ba? Dumikit. Naligit. So, ito yung kanyang cylinder block. So, tanggalin na muna natin yung kanyang piston. Titingnan natin yung kanyang tama. So, maglagay lang tayo ng basahan. Tatanggalin natin yung circlip. Ayan o. May tama rito. Ayan ang kumain sa block. Kumain sa block. Ayan o. So, tanggalin muna natin yung circlip dito sa part na to. So, ito yung kanyang circlip. Tsaka natin pukpukin yung piston doon sa piston pin sa likod. So, ito yung kanyang piston kung bakit malakas magusok. Unang-una, stack up yung kanyang oil ring. Yung oil ring, itong nasa baba, siya yung nagko-control nung pagsampa ng langis pa ibabaw. Siya yung nag-bla-block. Itong sa ibabaw naman, stack up din yung kanyang compression. Tanggalin natin to. So, pansinin niyo yung kanyang piston ring. Tanggalin muna natin nasa ibabaw. Tapos yung pangalawa.
Brand new ba nabili ito, boss? Stock up na. Yung matalim, siya yung pangalawa. Yung matigas na hindi matalim, siya yung nasa ibabaw. So ito yung naging course po niya. Nag-stack up yung kanyang oil ring. Ang sabi kasi ni boss, ayaw niyang magpagawa. Ayaw niyang magpabukas ng makina. So mga padreng, tip ko lang po, huwag niyo pong gagayahin yung ginagawa ni boss. Dapat every at least 3 years, dapat nagpapakarbon po tayo. Ang purpose po na nagpapakarbon, tinatanggal po yung mga carbon na yan sa ibabaw. So ito yung naging issue mo, boss, dahil nga masyado ka naging tiwala sa motor mo, panay ka lang palit ng langis, hindi ka nagpapakarbon. Alam mo yung HD3 nung araw, kinakarbon. So etong ating piston mga boss, nagkakarbon po siya dito sa loob ng groove. Kaya alimbawa, every 3 years, huwag nyo po kayo manghinayang kasi kung magpapakarbon po kayo kagad, ang gagastusin nyo lamang valve seal tsaka yung kanyang labor lang, dahil nga yung mga piston ring, dahil hindi siya stack up, hindi po tayo gagastos. Kagaya po nito, dahil nag-stack up yung piston ring, tinamaan na yung kanyang piston, tapos yung kanyang block may konting kain na rin. So ayan po yung magiging issue. So dapat may mga video po tayo niyan na yung Barako 175, 3 years na yung motor niya, nagpa-carbon siya. After 3 years, babalik daw siya upang magpa-carbon. So, ganun po dapat. Nagpapa-carbon po tayo para natatanggal natin. Ganito po yan. Pakita ko sa inyo yung nagpapa-carbon. Halimbawa, 3 years na po yung inyong makina. Nagpa-carbon kayo. Ganyan po yung ginagawa. Tinatanggal po yung carbon sa loob. Ayan o. Ganun pala yun. Oo. So, yung sinasabi ni boss, ako pa lang daw yung nagbukas. So, mali po yung ganon. Hinintay niya ng nasira bago niya pinagawa. So, dapat nagpapakarbon po tayo. Ayan o. Ayan o. Tingnan niyo po. Ayan po yung tinatanggal. So, wag po kayo manghinayang sa labor tsaka sa gasket na papalitan. Dapat nagpapakarbon po kayo kesa totally masira yung block. Napakalaking perwisyo po yan. So, yung kanyang block, tinamaan na rin. So, ayan o. May mga gasgas na siya. Pero kung bibili si boss nito, masyadong mapapamahal. Posibleng magpipito. makuha pa natin to. Hindi. Ano nga lang na ginagawa eh. So, Hindi ko alam. ayan o. Umabot na rito. Umabot. May langis na... So, ang gagawin natin dyan, papabilan natin ng pyesa si boss. Check na muna natin yung kanyang cylinder head kung may singaw. Buhusan natin ng gasolina rito. Dito sa part na to. Tsaka natin i-check dito kung tatagas. Ayun o, singaw siya. May moisture rito sa part na to. Ayun o, sa kabila. Buhusan natin dito. Ayan o, singaw. Mag-aasinta tayo ng barbula at kakarbonin natin yan. So, tanggalin na muna natin yung kanyang barbula. Dalawang 8mm. Tanggalin natin yan. Awak mo nga, boss. At dito sa part na to, tanggalin natin tong 10mm.
So may lock siya. Ayan. Pwede na natin hugutin tong kanyang camshaft. Pwede natin tanggalin to, natatanggal to. May dowel lang yan dito. Ayan o. May pinaka parang dowel siya. Checkin natin yung kanyang camshaft, yung bearing. So kalimitan yung pinagmumulan ng ingay dito sa bearing. Login natin, dapat walang kumakalansing. So okay pa. Yung kanyang camshaft wala pang tama. So good pa to. Dito sa kanyang rocker arm, yung mga roller niya, so good pa naman. So kaya natin tinanggal dito. Hugutin natin mamaya. Checkin din natin yung mga pin niya. Kaya natin tinanggal dyan. Yung dalawang 8mm. Hugutin natin yan mamaya. Checkin din natin yung kanyang pin. Kung may tama. Pero maluwag siya. Ibig sabihin wala naman tama. Kahit di na natin tanggalin to. Yung pasukan ng bearing good naman. Tanggalin na natin to yung kanyang barbula. So gagamit lang tayo dyan ng valve breaker. So sapinan natin yung kanyang barbula. Kaya natin tatanggalin yan, magpapalit din tayo ng valve seal. So sapinan natin, tanggalin na muna natin yung kanyang spark plug. Hindi ba sa mama? Shoutout nga pala kay boss sa may-ari nito. Dayo from Burgos, Hermosa, Bataan. Ay. So ito mga boss, yung kanyang spark plug, kung mapapansin nyo, napakalayo na ng kanyang gap. Ayan o, napakalayo na. So matalim na ibabaw, yung electrode, pudpud na. Pag ganito mga boss, palitin na yung kanyang spark plug. Boss, mabilis ba maginit yung makina mo? Mabilis maginit. Ayan, tanongin natin si boss. Ano, shoutout kay boss. Mainit, mabilis maginit boss. Oo, mabilis. Mainit, O yan, ituturo natin kay boss kung bakit ko tinanong kung mabilis mag-init. Ito po yung sikretong malupit yan mga boss. Pansinin nyo po yung kanyang spark plug. Ang napapansin yung kulay, para siyang mamuti-muti na parang mag-gray-gray. So, ang mangyayari po sa motor ni boss, mabilis daw mag-init. Ang nangyayari, mas lamang po yung hangin ng karburador dun sa pumapasok na gasolina. So, ibig sabihin, yung kanyang carburetor, wala po sa tono yan. So, itotono natin mamaya yan. Dapat ang kulay nito ay ma-brown-brown. So, yun, nakita nyo, sabi ni boss, sobrang mabilis mag-init dahil hindi siya nagpapagawa, hindi nagpapatono ng spark plug, hindi nagpapatono ng karburador, pati spark plug hindi rin nagpapalit. Ayan o. So pakita ko sa inyo yung kanyang carburetor. So iisa-isay natin si boss. Kaya daw siya hindi nagpapagawa dahil wala daw siyang makitang matinong mekaniko. So kaya may nagrekomenda dito. Shoutout kay paring Kent Pagapong. So sabi ni boss, totally di siya nagpapagawa. So mali po yun. Ito po kasing alikabok na to, galing dun sa ating air cleaner.
pinapasok po niya ito doon sa ating intake manifold dito. Tapos pinapasok doon sa piston ring, kinikis-kis, kaya nagagasgas yung ating block. So dapat po laging malinis yung ating air cleaner, yung ating carburetor at nakatono. O i-check nga natin kung ilan yung linagay na hangin dito. So pihitin natin. So bilangin natin, sana mapihit natin yung kanyang ere. Pihitin natin ng pakanan. Kalate. Isa. Isa't kalate. Dalawa. Dalawa't kalate. Tatlo. Tatlo't kalate. Apat. Apat and 1/4 po yung naka-install sa kanyang hangin. So mga boss, etong part na to, yung kanyang pinakahangin, bali 4 1/4 yung naka-install. So mali po yun, talagang mag-overheat po kayo doon. Pero sobrang tipid yung motor na boss. O yun, habang palabas po ito tumitipid, pero mas lamang po yung overheat. So mali po yun, dapat hindi ganon. Tapos parang hirap humatak na boss, dahil nga parang sobrang tipid ng gas, hirap humatak no. O yun, sabi ni boss, matipid pero parang yung persa niya ay kinakapos. Kasi po ito, pag lumuluwag, lumalamang yung hangin. Kapag pumapasok, dumadagdag po ng gasolina. So dapat po ang timing po nito, 2.5 lang yung linalagay ko rito. So bilangin natin, idiretso muna natin. Kalahati, isa, isa't kalahati, dalawa, dalawat kalahati. So yan po yung kalimitan linalagay ko sa Supremo, 2.5 lang. So linagay dito, ewan ko kung saan pinagawa ni boss to, pinapihit, 4.5. So mali po yun. So mamaya ayusin natin yan, tatanggalin natin yan, lilinisin natin lahat yan. So tanggalin na muna natin yung kanyang barbula. So ito, tanggalin na natin yung kanyang barbula. Kailangan lang natin dito. Tinanggal ko na rin yung kanyang spark plug. So gagamit lang tayo ng valve breaker. Pukpukin lang natin dito sa part na to. Ganyan. Pakiawak mo boss. Ayan. So ayan o. Tapos may cutter valve lock. Tapos kung mapapansin nyo, yung kanyang valve seal, sunog na. Matigas na, dapat po yan malambot. So pihitin natin, pakiawak ulit. So ayan. Ang pag-install po nito mga padreng, dapat may mapapansin kayong pino na spring dito sa part na to, pino. Ayan o, pino siya. Siya yung nasa baba. Yung matigas yung nasa baba. So pag nagkapalit po yan, parang walang presyon. So ayan, nabaklas na natin. Tanggalin natin yung kanyang barbula. Pag tinanggal natin to, dapat smooth. Pag mahirap ilabas, baluktot yung kanyang barbula. Ilayin natin dito. Kasi ang sinasabi ni boss, panay walang presyon. So kalimitan pag nawawalang presyon, singaw yung barbula or baluktot. So natanggal naman natin. Ibig sabihin, good yung kanyang barbula. Puno lang ng carbon. Ito sa kabila. Yung malaki siya yung intake. Diyan pumapasok yung gasolina. Yung maliit, diyan lumalabas yung ating usok. So good siya. Ilayin natin. So smooth. So yung kanyang barbula, nagpapaasinta lang para malinis natin to. Kanyang lalapatan. Tapos yung kanyang valve seal, ayan, tanggalin natin. Mga padreng, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe, pakit na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga videos na kagaya nito. So yung video natin, ikakat ko na dito, masyado nang mahaba. Meron part 2 po ito kung paano natin ibabalik yan ng isa-isa. So yan ang ituturo ko sa inyo. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo. So babalikan namin kayo.